So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, second battle review natin sa eliminations ng 2016 Isa Buhay Tournament. So kanina, na-review na natin yung Looney versus Badang, which is uploaded na yon sa channel natin. So you can check it out sa channel natin. And ngayon naman, Fruz versus G-Clown. Elims pa rin, Isa Buhay 2016. So, sabi ko nga sa review ko dun sa Looney Badang, itong bracket ng Isa Buhay na to is fresh to lahat para sa akin kasi first time ko mapanood to. Ang napanood ko lang sa Isa Buhay na to is yung Plasma Looney tsaka yung Looney Tipsy D. Yun lang. Yung ibang bracket, hindi ko alam yon, hindi ko pa napapanood. So, tignan natin kung anong klaseng battle. Alam naman natin na si G-Clown yung nag-advance sa battle na to. Pero, syempre, props pa rin kay Fruz. Pakinggan natin siya. Tapos, tignan natin kung sino talaga yung panalo sa battle na to. So, yun naman yung purpose ng review natin sa mga battle, diba? Parang confirmation, no? Parang confirmation lang or opinions sa mga battle na nangyari na in the past. So, yun. Pero, gaya nga nasabi ko, syempre, isa pa rin sa mga tinitingala ko or pangarap ko na makakolab, syempre, si Idol Looney sa ganitong klaseng content. Makita or, syempre, makakolab din si Apok na isa sa mga paborito ko na sa judges or sa judging. Tangin na, sobrang paborito ko si Apok maghimay ng battles. Kaya, sana, alam mo yun, makapitik, mapansin, diba? So, hindi naman masama mangarap, diba? So, yun. Alam ko, munti pa lang, maliit pa lang yung channel natin, pero looking forward ako in the future na sana. Okay? So, yun. Shoutout sa inyong lahat, sa viewers natin, subscribers natin. Sana lumaki pa yung community natin, no? Sana. So, yun. Umpisa na natin to, Fruz versus G-Clown. Let's go. Yung mauna si G-Clown, tig-2 minuto dapat, 7 hurado para sa Isa Buhay Tournament. Pakinggan natin unang banat, G-Clown. Yo! Check! Kapite, gang? Yeah! Yo! Kamusta, Ahon 6? Ayo, puta, tapos na nga pala. Sa kasamaang palad ako'y nadapa, pero yung kumpiyansa hindi nawala. Pinabalik ako ni Arik, patuloy niya sa akin, pinamukha na kaya hindi ako nakaahon kasi nga kulang sa kataga. Kaya kamusta? Frustrated, homie shit, ang saya, di ba? Sobrang tagal mo na sa industriya, pero hanggang ngayon, yung kanta mo 5. 2016 na gago, maiya ka naman sa kanila. Kaya wala kang makuwang guesting, paano hanggang ngayon, yung kinakanta mo, pang 90s pa. Takinan to, pag nagrarap to kang robot, kala mo Jabawokis wannabe. Pag nasa gitna na lang ang tablado, kala mo nagmu-musically. Actually, Tangina, musically. So, bago pa magkaroon ng TikTok, musically muna. So, 2016 to, no? At dito nakilala sa musically, hindi, sa Dub Smash pala nakilala si Main. Nakala ko sa musically, so mali ako. Pero nag-musically rin kasi si Main Mendoza, eh. Kaya medyo rin, nung time na to, putik, 2016, college ako neto. Wala, nakakatuwa lang balikan yung mga taon na to, no? College days 2016. Second year college ata ako neto, tama. Yun. rap to kang robot, kala mo Jabawokis wannabe. Pag nasa gitna na lang ang tablado, kala mo nagmu-musically. Actually, na-miss kong mag-comedy. Kaya tinagdagan ko yung pagiging clown at binawasan ko yung pagiging G. At ngayong katagatre, tangina, Fruz, itaga mo sa bato! Itaga mo sa bato, malamang masira yung itak nyo! At putang ina mo! Ba't ba ang hilig mo mga bagay na hindi naman ikaw yung lumikha? Bukod doon sa mga linyang ninakaw nyo kala Crazy Mix at Basilio, pati ba naman anak mo, hindi ikaw ang gumawa? O di ba nakakahiya? Yung maiputan ka sa ulo ng hindi mo nalalaman, nag-iisa lang anak mo pero 3 pinagmanahan. At may masama akong mabalitaan.
Totoo ba, Bruce, na yung bulbul mo daw nagkakuto? Very talk to, walang halong pang-insulto. Ito kasing gago mahilig makipagkantutan sa babaeng 3,500. Gago. Pinagmamalang pa kung kani-kanino, yung isa, senior citizen naman. Yay. Ayun, sugod bahay gang yung mga kuto, todo kamot tong si gago, alam mo, pinutakte. Kinaumagahan, diretso palengke, naniwala sa sabi-sabing, nakaagamot daw yung karne. Sabay, success. Ito namang gago, basta nalang iniwan yung karne sa kusina. Sabay dating ng kuya niyang kumakala, masikmura at saktong yun agad ang kinuha. Matik na. Pinahida ng asin, nilagay ng paminta, may kuto pa. Diretso kawali. Sabay dating ni Bruce, kuya pahati. Ayun, yung magkuya, nayari. Tangina mo, Bruce, kadiri ka. Tanginang to, minsan nalang pakainin ng masarap yung kuya niya, galing pa sa tiki niya. Kaya po si Bruce, hindi nalala yung magkaroon to ng STD. Alam niyo ba yung STD? Pagsabog siya sa marijuana at hindi gumalaw, tawag doon STD. Time! Okay. Mga banat ni G-Clown, more on, sabi nga niya, diba? Na-miss niya magkomedya, binawasan niya yung pagiging G, dinagdagan niya yung pagiging clown. So, pinatunayan naman niya yun dito. And para sa akin, nag-pay off naman yun. Kaso lang, medyo yung mga banat o yung mga jokes ni G-Clown dito is hindi pa ganun ka-impactful. Yes, nakakatawa yun. Yes, pasok yun. Pero hindi siya ganun ka-impactful for me. Tapos, yung mga bara niya, medyo hindi pa ganun, alam mo yun, dumadaplis pa lang kay Bruce, hindi pa ganun tumatama, hindi pa ganun kabigat. So, yun yung mga napansin ko sa round ni G-Clown. Yung unang-una, yung jokes niya is kulang pa sa diin, hindi pa ganun ka-impactful yun. Tapos, yung mga bara niya, hindi pa ganun ka-direkta kay Bruce, magaan pa yun, hindi pa ganun ka-impactful din. So, yun yung mga napansin ko sa round ni G-Clown. So, medyo, pa yun, beatable pa yun. Kumbaga, beatable pa yung round 1 ni G-Clown. So, siguro, makarinig lang tayo ng mga 2 or 3, sabi natin 4 haymakers para kay Bruce, papunta kay G-Clown. Possible na makuha ni Bruce yung round 1. Pero, sabi ko nga, props kay Bruce, pakinggan natin siya. Pero, tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyari. Mahilig daw ako sa babae, sa 3,500 na chicks. Tapos yung anggulong kuto, gagok, inikengkoy ko lang dun si Crazy Mix. Naniwala yung mga tangang puta. Pakila mo, tsaka yung anak, gago, anak ko yun. Palibasa yung anak mo yun, hindi mo talaga anak yun, gago, tangina mo. Tsaka ano pinagsasabi mo, tangina, itaga mo sa bato. Ibig sa bato ko itaga, putangina mo, sa itatagay ako yung sayo. Isa buhay, game! Yay! Alright! Gago. Ayos ko tayo dyan, mga chong! So, eto naman si Bruce naman, ginaya naman niya dito si Rock and Roll to the World. Yung sa yung sa Showtime dati, si Ryan Realms. Ano bang pangalan? Hindi ko alam kung ano yung pangalan niya kasi wala kaming channel 2 before. Lang kami, 5 tsaka 7 lang. So, yung uso yung Rock and Roll to the World, hindi ko masyadong napapanood sa Showtime. Napanood ko na lang siya sa YouTube, no. So, ayun. Yun yung katauhan ngayon ni Bruce, no. Ginagaya niya si Ryan. Di ko alam, Ryan Realms ba yun? Nakalimutan ko na, basta yun. Yung Rock and Roll to the World. Yun. Sana naalala niyo pa yun, no? Ayos ko tayo dyan, mga chong! Kala niyo ba tapos na ang alamat? Pues hanggat andyan kayong lahat, magpapatuloy ang alamat, kaya maraming salamat! Hoy! Isa ka tinapay na 5 buwan nang wala man lang nagtangkang kumagat. Kaya nung nalaman niya ako ang mga harap niya kagad, naghanda to, sagad! Kaso ang chance mo, salat at tsak dalagpak ang iyong pag-asang
diin mo magsulat, wala ka pa rin ni isang barang bumakat. Pakiusap, huwag mong katigan ng katangahan, Kap. Kasi nga, di yung bisyo. Ang pag-astang malakas kang mag-rap, bakit ba feel na feel mo? Sinabihan mo pa si Grega na crazy family lang siya nung sikat na si Basilio. Eh pare-pareho lang naman kayo, mga putang ina ninyo! O ano? Gusto mo paliwanag ko pa? Huwag na. Pero seryoso, ilang sikreto ko at mga anggulo ang binigay sa'yo ng mga amo mo? Tungkol ba sa dating mga atraso mo? Wait lang ah. Tangina. Wait lang. Sa ganitong looks ni Fruz, may bigote kasi siya eh. Pero kaya ini-imagine ko na what if walang bigote si Fruz dito. Tapos ganito yung hairdo, ganito yung hairstyle, di ba? Ewan ko ha, pero sa paningin ko, pag naka-side view, tapos walang bigote, walang balbas, Coach Mav. Coach Mav talaga. Pag naka-side view, walang balbas, walang bigote, tapos tignan nyo ng maigi, tignan nyo ng maayos, may pagka-Coach Mav. Props at shout out kay Coach Mav. Gusto mo paliwanag ko pa? Huwag na. Pero seryoso, ilang sikreto ko at mga anggulo ang binigay sa'yo ng mga amo mo? Tungkol ba sa dating mga atraso ko? Oo, baka naman may bago, bro. Sabihin mo na lang, mapakinabangan mo na ang pagkapayaso mo bago ka umuwi na nakayo ko. At kung nagtulong-tulong nga kayo, ngayon pa lang, consider mo lang lahat kayo ay natalo ko. Pero maiba, gusto nyo ba makarinig ng nameplate na pambihira? Yeah. Gusto nyo ba makarinig ng nameplate na pambihira? Yeah. O ito, simple pero malaman. Pag tinanggalan kita ng G, clown ka na lang. De, joke lang. Tangin na kasi nito eh. G ka na, clown ka pa? Tang ama, wala kang kwenta, parang nawawalang tanga. Kaya wala ka nagtakas. Sa bigutilyong maangas, malapakito, Diaz. Ngunit ako yung tipo ng kontrabidang laging sa simula lang ng movie may appearance. Oh, alam niyo ba kung ba't sa simula lang ako nagpapakita? Gusto ba ninyong malaman? Kasi di ba sa simula lang nagpapabugbog yung bida? Kaya doon lang ako kailangan. Dahil pagpatapos na at re-rest ko si bida, naka-escapol na si kalaban. Ganyan dapat kabilis ang galawan. May iba pa kasi ako mga bidang babanatan. At alam mo, pinaka-boring na ginawa ko sa buhay ko, ba't ko pag ginawa ha? Nung pinanood ko yung laban niya ni Mox One, sising-sisi ako, tang-ina. So halos sumakit ang aking ulo sa binanggit mo kay payo mo, daig mo pa ng untog. Huwag kang overconfidence, Mox One, dahil wala ka pa sa tuktok. Remix. Sabi niya, huwag kang overconfidence, Mox One. Huwag kang overconfidence, Mox One. Huwag kang overconfidence, Mox One. Ano yun? Piso mo, 1 pesos. Tapos 1 minuto mo, 1 minutes. O bahala ka nga sa buhay mo. Basta ako, sumunod ako sa time limits. 2-minute times. Assholes. Okay, parehas sila ng approach sa round 1. Ayun yung pinaka naging labanan, ayun yung pinaka naging salpukan ng round 1, no? Oo, tama. Pinatunayan ni G Clown sa round 1 na binawasan nga niya yung pagiging G. More on clowning siya. Okay tayo doon. Pero sa yung sabi ko kanina, medyo kulang sa DN pa yon yung mga jokes niya medyo. Pero yun, okay pa rin yun. Pero sabi ko, beatable, no? Beatable yung round 1 ni G Clown. Pero pagdating sa round 1 ni Fruz, pareha sila ng approach, pareha sila ng atake, pareha sila ng style na ginamit. Jokes, round 1 more on jokes talaga yung narinig natin. Sana sa rounds 2 and 3 makarinig na tayo ng mga bara sa bara na mga banat. Pero round 1, dahil nga same sila ng approach, and feeling ko nakahabol naman si Fruz sa performance na ginawa ni G Clown kanina. So I think itatabla ko muna yon sa 7 points. 7 ko muna yun, guys. Actually, dapat nag-iisip ako kung 8 ba yun, pero since
parehas naman sila ng naging approach as parehas naman sila ng nagkulang para sa akin. Itatay ko muna to sa 7 points. Parehas kasi silang hindi naging impactful para sa akin, no. Parehas silang hindi nagbitaw ng mga mabibigat na linya. Parehas silang hindi nagbigay ng mga punches na solido, na mga haymakers. So, I think 7 is enough for them. Itatabla ko muna yon sa 7 points sa round 1. Tignan natin yung magiging approach sa 2 and 3 ng dalawang MC. Pero sa ngayon, tie muna sa round 1. Yo, check! Si Bruce na ba to, Enigma? Kala ko naliligaw. Bouncer pala yung katabi ko. Kala ko ikaw. Hindi, pare. Please. Gago. Oh, kalma na. Yeah. Di ba kita naman? Tingnan nyo yung noo, mukha kang titi na may pekas. Buhok pa lang tsaka bigote, parehas na parehas! Teka na, oras ka na uupos. Teka lang. Marami. Tatuloy ako sa ginawa ni Jake Marami lang. sa aking jeep at di ka na gumagamit ng matuli na bara. Ang sabi ko, wag muna ngayon, may mabigat na rason, baka pwedeng tsaka na. At masasayang lang ang bala kung mahina naman ang kalaban dahil pag ako nagpaulan ng bala, pati si Enigma, tinatamaan. Malupit na wordplay, reference, multis, o sige, sa'yo na yan. Pero para sa akin bilang rapper, hindi yan sapat na basihan. Hindi pamantayan sa digmaan kung anong estilo na tangan-tangan, opinion ko'y durugin ang kalaban ng walang armas na inaasahan. Dahil ako bilang G-Clown, masaya na ako sa pagiging simple. Kaya ko sumabay anumang tugtugan, bagsakan man o kahit triple. Ikaw, Bruce, wala. Dahil kung tutuusin sa flip-top ka lang naging in, pero kung usapang rapper overall, puta, hindi ka magaling. O di ba walang punchline? Pero para sa akin ang laman nung mariin, baliktarin man natin ang katotohanan, Bruce, hindi ka magaling. Dahil pag ako naghalimaw, nilalagay ko sa tula. Pag ikaw naghalimaw, nilalagay mo sa mukha. Mga kabitayin nyo, may kikwento nga pala ako sa inyo, munti ko pang makalimutan. Isang masalimuot na pangyayari na makasaway ko siyang kumanta sa isang lugar na medyo may kalayuan. Ako at si Cruz ay naimbitahang maging panauhin sa isang baryo. Ang sarap sana magpahinga pero putang ina siya pala makakasama kong matulog sa isang kwarto. Pagpikit ng mata ko, bigla agad akong dinapunan ng masamang panaginip. Kala ko pa man makakatulog na ako ng nahimbing. Kalagitnaan ng panaginip ko, naglalakad daw ako sa isang kalsadang ubod ng baho tapos madilim. Nakakasuka yung amoy, tangina, di ako makahinga, buti na lang, bigla akong nagising. Pagmulat ng mata ko, bumungat agad si Cruz, tapos pailing-iling. Buti na lang talaga, awa ng Diyos, yung panaginip ko, naudlot. At doon ko lang napagtagtong totoo pala lahat ng naaamin ko dahil itong putang inang Cruz na to, umutot. Tanginang utot yan, amoy kang tutay. Dahil sa utot mo, muntik na ako mawala ng buhay. Sa susunod kasi, pag alam mo ng ganyan, dumiretso ka na sa banyo. Hindi mo alam yung ginagawa mo, gago, dahil sa utot mo, muntik ka nang makapatay ng tao. Ang bago na singaw ng katawan nito, siguro masama ang loob. Pinaunan lang ko ng panlalait. Tingnan nyo, masama ang loob. At siya daw si FR, double OC, D-O-double-G. Pag si Elvis ay katandem, buong tag St. Andrew E. FR, double OC, D-O-double-G, OG, mukha kang taga-Abu Dhabi. Tayo manig pa, G! Okay. Coach Mav. Okay, so nakakatawa yung unang banat ni yung freestyle ni G-Clown about doon sa bouncer. Akala ko ikaw yung katabi ko, yung bouncer, something ganyan. Nakakatawa yun, natawa nga ako doon. Malakas yung
Eto, baliktad to. Yung first half ni G Clown naman dito yung malakas. Tapos yung pagdating naman sa second half, ayun naman yung medyo naging dragging para sa akin. Kasi about ano ba yung naging angulo ni G Clown sa second half ng round 2. About dun sa panaginip, parang yung story, no? About naman sa story or about dun sa angulo na ginamit niya, medyo hindi naging ganun ka okay yung execution. Medyo dragging, medyo hindi powerful yung hindi nag-pay off, no? Hindi naging effective. Ayun yung naging yun naman yung naging story ng second half ng round 2 ni G Clown. Pero yung first half niya kasi kasama yung freestyle, malakas pasok yun May mga pa nga si G Clown dito bumanat pa siya ng mga mabibigat na linya, pero nawalan ng effective diba? Naging ineffective kasi nag-pay off sa parang napunta siya bigla sa storytelling, di ba? Tapos ayun, hindi naging ganun ka ganda yung execution, yung imagery hindi masyado, although nabuo yung imagery, pero hindi naging ganun ka impactful yung or hindi naging ganun ka effective. Yun yung round 2 ni Fruz ni G Clown. So tignan natin, beatable pa rin yung round 2 ni G Clown So tignan natin kung makakabawi si Fruz dito. Tinabla natin yung round 1 sa 7. So yung round 2, tignan natin kung ano yung pwede nating gawing score dito, pero beatable ulit yung round 2 ni G Clown. So Fruz tayo. Di mo malaw kung sino ka? Ay puta! Anong ginagawa mo dito pa? Yo! Tangina! Hanggang ngayon, yung show natin sa malayo, hindi makalimutan ito. Yung kasi yung unang gabi, nakinantot ko siya sa puwet, tangina nito. Yay! Kanina mo, pati one night stand natin, pinersonal mo sa akin, gago. Pagkatapos kita puwitan, tangina ako pa yung nagmukhang masama. Yo! Magaling. Matapang ka talaga magpatawa, no? Clown na G. Isang kupal na in denial na Brian wannabe. You against me, parang Kiko Magalola versus Carlos Agassi. Makakakita kayo ng sinatsak na payaso ngayong gabi. Clown baggy. In fairness, paborito ka ng mga Teka, ang ganda nito kasi anong year to? 2016. Tangina guys, year 2016 to. Pero pakinggan niyo yung linya ni Fruz dito. Isang kupal na in denial na Brian wannabe. Brian wannabe, eto naman, dito nag-start yung angulo ni Fruz about dun sa kung nakasubaybay kayo kay G Clown, lagi naman sinasabi sa kanya na ginagaya ni si Smaglas, diba? So ito yon. Okay? Brian wannabe. So ano pa? You against me, parang Kiko Magalona versus Carlos Agassi. Yan, Kiko Magalona versus Carlos Agassi. Guys, year 2016 yung battle na to. At ito, sa pagkakaalam ko lang kasi kailan lang naman umingay yung pangalan ni Carlos Agassi, diba? Yung nagra-rap na siya ng mga hindi ganun kaganda. Diba? Yung mga nonsense na topic. Tapos hindi rin naman ganun. Basta, yun. Ngayon lang yun Sa pagkakaalam ko, ngayon lang 2023 or 2024 lang ata siya nag-start mag-ganon. Pero, isabi ni Fruz dito, Kiko Magalona versus Carlos Agassi. So, di ko alam kung anong katayuan or ano yung status ni Carlos Agassi that time. Kung nag-rap na ba siya, kaya nabanggit ni Fruz sa battle or hindi. Kasi kung hindi pa nagra-rap si Carlos Agassi nung time na yon, nung 2016, napakaganda ng reference na yon kasi ngayon mismo, ngayong 2024,
si Carlos Agassi is nagra-rap na. So, yun lang. Nakita ko lang, napakinggan ko lang yung linya na yun na tayo na coincidence ba yun or what. So, di ko naman kilala personally si Carlos Agassi kung nagra-rap na ba siya before. Pero yun, nakakagulat lang na may ganitong linya. 2016, di ba? Yun lang. Makakakita kayo ng sinatsak na payaso ngayong gabi. Clown baggy! In fairness, paborito ka ng mga unggoy, malasaging na latundan. Posibleng di ka na pumutok pa, parang inactive lang na bulkan. O more than one katumbas mo boys, at kalahati ka na unghang, pinto patungo sa quarterfinals na pakadali ko na buksan. Kaya umalis ka na, you're done! Sayang effort mo bro, kasi it's time for you to go. Talagang napaka-asin. Ang yung dalang mga angle, unbelievable. Hashtag bodybuilder na walang masin. Tapos kung umasa sa nabatin, kala mo talaga sumailalim sa training ng pang Ninja Warrior. Eh kahit kumitaw ka ng pasigaw, di ka hardcore. Yung delivery mo kasi pang pizza parlor. Tapos feeling niya, siya'y totoong G. Kung pumorma, kala mo Mexican gangster. Eh sa totoong buhay, siya'y pussy. Naladiagnose sa cervical cancer. At di ba, clown ka? Eh ba't wala kang next-edge na makeup with red round nose? Ang eksistensya mo sa eksena, nakakailibang, kaso di talaga totoo, Santa Claus. At baka nakakalimutan mo, si Frustradamus to, kaya kong i-predict kahit ano. Na-predict ko nga na sasali ako dito 10 weeks ago. Gusto nyo, sample lang ko to? Wala pa akong dala, maski baraha, partida. Future mo sa rap game, madilim. Parang kilikili ng isang random citizen sa Nigeria. Yo, mga balat mo walang dating. Tapos yung flow mo, wala ka sa met. Sa akin, sasabitin mo yung malagim. Gigilitan habang nagsusuma mo. Walang awak ka babanggain kapag ako na nagmamaneho ka naman kung sino napakagaling. Eh maladyagon sa pag dumurato. Nakawa ka na sa mga boss mo sa akin, bumabati na lang para sa peso. Ugali ko dati, medyo ganyan din, pero ngayon ay natuto na ako. Ikaw at ang salamin ay tila mayroong pagkakapareho. Parehong babasagin kasi babasagin ko yung pagmumukha mo. Duro ka sa rauto, gago, tayo na ako ba? Okay, mas may flavor yung round 2 Mas may flavor ang round 2 ni Fruz. Nagpakita siya ng rap skills. Nagpakita siya ng mga bara dito, yung mga jokes andon. So, mas nagustuhan ko yung round 2 ni Fruz, okay? Pero explain ko sa inyo ng maayos muna. Round 2 ni G-Clown, sabi ko nga sa inyo, pasok yung freestyle niya about dun sa bouncer tsaka kay Fruz. Tapos, after nun, pumasok sa writtens, pasok yun, maganda yun, mabigat yun, mas may punto. Pero pagdating ng second half, yung storytelling, medyo hindi, parang naging dragging yun para sa akin kasi hindi niya na-maintain. Ang ganda na ng first half ni Fruz, ni G-Clown So, akala ko ma-maintain niya yun dun sa storytelling. Pero, anong nangyari? Medyo humaba yun, medyo naumay ako, or sabi natin, sige, ako na lang. Medyo naumay ako dun sa story na inano niya, abot sa panaginip. Kasi hindi siya ganun nag-pay off Hindi ganun ka-effective yung pinaka haymaker. Yung pinaka-joke is hindi ganun ka naging effective. So, medyo dragging talaga yung round 2 para sa akin. Pagdating naman sa round 2 ni Fruz, rebat, pasok yon yung pa, bakit nandito ka? Tapos, ano pa? Marami ring linya si Fruz na para sa akin pasok sa pagkatao ni G-Clown. Rap skills, which is hindi nga nakuha or hindi natin nakita kay G-Clown yung rap skills na flow. Kay Fruz meron kahit papano. References, nagpakita si Fruz ng references doon. Diba? So, mas colorful yung round 2 ni Fruz para sa akin compare sa round 2 ni G-Clown. So, ayan. 1 and 2, bigyan ko pa rin ng 7 points si G-Clown doon. 1 and 2 naman kay Fruz is 7 and 8. So, lamang ng konti
si Cruz dito in terms of punches, haymakers at pinaka-performance, no. Actually, pwede ko siyang itay kasi naging malakas yung rebuttals naging malakas yung freestyle ni G-Clown, pero yung rebut kasi ni Cruz na tay, bakit nandito ka, yung bakit nandito ka, para sa akin nag-cancel out yun eh, diba? So nag-iisip ako kanina kung itatabla ko pa rin yung round 2 or ibibigay ko kay Cruz, pero nakapag-decide na ako. 8-7 in favor of Cruz, 14-15. Round 1 tabla, round 2 Cruz. Round 3. Huling round na ng pagtutuos natin. At dito nakasalalay ang masasakit na mensaheng aking dinala. Simpleng clown lang ako sa paningin mo, pero hindi mo pa ako lubusang kilala. Di ba taga Binangonan ka? Pero ni minsan ang Rizal hindi mo dinala, kaya pag pinagtanong nyo kung sino mga battle MC sa Rizal, wala. Hindi yan kilala. Paano ito naging kampyon ng 2x2? Hindi naman sa kanila galing yung mga linyang dinala na turingang kampyon ng tournament, pero hanggang ngayon hindi yan kilala. Paulit-ulit na salitang kilala at dinala. Oo, sinadya ko talaga para malaman yung magbaon nitong tao, hindi nyo pa lubusang kilala. Dahil kung hindi mo nakilala si Crazy Mix, ordinaryong Cruz ka pa rin ngayon kung hindi ka na dito dinala. O sige, ngayon mo sabihin kung sinong walang utang na loob. Pag yan ay paliwanag mo ng matiwasay, hihingi pa ako ng paumanin sa iyo habang nakaluhod. Kasi kahit sa angulo tignan, pera lang ang dahilan kung ba't sila'y nilayuan mo. Tandaan mo, kung wala si Miko nung panahong wala ka ngayon dyan sa kinatatayuan mo. Ako, mukha rin akong pera. At lahat naman tayo nangangailangan, pero di naman kami kasing buraot mo. Kaya pala masuka-suka nagkikwento sa akin si Crazy Mix eh. Paano yung ulo pinaikot mo? Pati anak mo, sinangkalan mo, anong klase ka nila lang? Humingi ka ng 10,000 kay Miko dahil sabi mo may karamdaman yung anak mo, yung pala pang damo lang. Kaya ko si Lil Jan binansagan na Dickman. Ikaw naman, Addickman. Kasi halos lahat ng kaadikan na tikman, betan na kutsara, tinidor, pati pinggan. Sabayan nyo ako, mga kaibigan. Kahit yung dulo lang yung puro kaadikan. Isang MC na walang paninindigan. Wala na. Kasi nga, ang alam ay puro kaadikan. O diba, parang chorus ang sarap pakinggan. Di makasabay kasi, puro kaadikan. Pasalamat ka, wala akong dalang machine. Wala na, tinapos na ni G-Clown dito. Di makasabay kasi, puro kaadikan. Pasalamat ka, wala akong dalang machine gun. Kung hindi, bratatatat literal sa bugyan. Yo! Binansagan siyang runner sa lugar nila. Puta, kala ko naman runner ng bato. Kaya pala siya binansagang runner sa lugar nila kasi sa away ang bilis niyang manakbo. Sa susunod kasi pare, ilulugar mo rin yung katapangan mo. Kala mo kasi sobrang tapang mo na porque yung gutom nilalabanan mo. At pag si Cruz ang nanalo, masaya. Dahil meron na siyang pandugi. Pag ako nanalo, masaya. Dahil makakalaban ko na si Looney. Pero di naman sa ina-underestimate ko si Badang. Dahil kung tutuusin, pati ka na sila pareho. Kaya para sa akin, ang makalaban sila, sapat na yon bilang premyo. At di ba tinalo na kita dati sa sariling lugar mo? Panahong freestyle battle pa lang ang tema. Kasagsagan na rin ang flip-top nun, kaya yung format namin ng battle namin, nakapela. At ngayong nagkaharap ulit tayo, itong pagsali ko ng isa buhay, nagkaroon pa ng isang mabigat na dahilan. Hindi lang din para sa 100,000 premyo, kundi para alunin ka na naman. Tay! Yo! Okay, so ang ganda nung ginawa ni G-Clown sa round 3. And sabi ko pa nga kanina sa inyo, tinapos na ni G-Clown doon. And para sa akin, yung flow na yon, binuran ni G-Clown yung, I think, round 1 and 2, no, ni Cruz. Para sa akin, napaka-solid nun. Hindi niya hiningi yung beat, no? Hindi niya hiningi yung beat, kusang binigay yon ng crowd. Ang galing nun. Yun yung mga gusto kong flow eh. Yung bigla ka na lang mag-flow tapos hindi ka magbi-beat pero ibibinibigay sa iyo ng crowd, alam mo yon, kasi nakukuha nila kung ano yung tempo. So props sa G-Clown sa round 3, and para sa akin enough na yon para masabi ko na nakuha ni G-Clown yung battle na to.
Kasi yung flow na yun, yung mismong flow na ginamit or ginawa ni G-Clown sa round 3, para sa akin enough na yun para matakpan niya or maburan niya yung 1 and 2 ni Fruz eh. Even malakas yung round 2 ni Fruz at minigay ko yun sa kanya, ibang level yung lakas ng round 3 ni G-Clown kasi pasok, punto, tapos biglang rap skills na flow na sobrang naging edge ni G-Clown para makuha niya yung round 3. Although hindi pa nag-spit si Fruz, pero matitimbang naman natin yan after niya mag-spit, diba? Pero for me, medyo mahirap matalo yung round 3 ni G-Clown. Yung puro sinabi niyan, puro kaadikan. Gago, di ako adik, ako'y dependent. Tangina mo, magkaibang level na yung tanga. Tapos yung pukinang ina, yung tinalo niya pa daw ako sa sariling lugar ko. Puking ina mo yung hakot ko, 1,000. Yung tangina, judge mo yung malapakan, hindi pa namin na to. Tangina. Yo! Hoy Kevin, tigas ulo ah! Ba't hanggang ngayon nandito ka? Teka, yung milk mo ba, na-drink mo na? Yung taway mo sa likod, asan? Tinanggal mo? Balik mo na! Huwag na magmagaling pa! Baka mamaya, pati si Enigma, pagalitan ni mama mo pag nagkasakit ka. Kasi kung di nyo na itatanong, etong si G-Clown, mama's boy na spoiled talaga. Pag pinapakain to, sinusubuan via airplane pa. Yo, sa totoo lang, wintok yan. Di lang ako basta nagpapatawa. Tang-ina, tanda mo na, sakit ka pa rin sa ulo ni mama mo. Para kang papa mo ah. Tatay, malakas din yung round 3. Yo, tapos todo kayo nakapasa yung sino ginagamit. Alata naman kung kanino yung galing na tinaguriang patay. Smaglas, Helier, Matching, Estate, Daksin, bakit matanggi ka ng tanggi? Apa talaga palang kupal ko yung nalachamba-chambang steps ng bara-bara dance move niya, nasundan mo. Tapos sa battery naman mo pa, patay. kaya mo lang ikaw bra, para lang yung issue matabunan mo. Buking na lang, nakatuwiran pa. Di ba tinuturo sa'yo ng mga magulang mo? Tuloy ang kalabang naniwala sa mga kalokohan mo at kagaguhan mo. Kaya pala may clown sa pangalan niya. Kasi at the end of the day, di naman talaga yan yung totoong katauhan mo. Nakaputang to. Asa ka pa nga ko'y maabutan mo, putapets na mongoloid. Ang sagot, kung kaya ko ba talunin to, capital letter na double O na may 3 exclamation point. Kasi, ikaw yung tipo ng rapper na pag may battle, todo bigay talaga. Proud na proud pa siya sa rap. Kasi yung rap, todo dinay sa kanya. Hindi mo ako mapipigilan. Parang hikab ng manong. Huwag mo na pag-isipan. Hindi mo kaya yun. At napansin ko, masyadong active ka this year. Halos lahat ng rap battle tournament, sinalihan mo. Sa bagay, isang battle ka lang naman sa ligang to. Sa kabila ng mga natatanggap mo, huwag mo isipin isa ka ng better man. Napakadali ko lang itong lulusutan, limborak na level 1. Talagang it's better to give than to receive, kaya ikaw ay aking bibigyan. Nagtalo, talagtado, ramdam na ng buong paligid yan. Kahit may dala pa tong maso o chainsaw, di ako nasisindak sa Dave Killer Clown. Napanood ko na yung prank na yan, di mo na ako malilin lang. At ako nga pala ulit si Fruz. Sa mga di pa rin nakakilala, baka sakali. At siya nga pala si G-Clown, yung binati pag ni Fruz sa Kataga 3 time! Flip top, Kataga. Okay. Ang ganda ng tapatan ng round 3 kasi nag-flow si G-Clown sa round 3 at nag-flow din si Fruz sa round 3. Pero kung sa limit, no, mas mahaba kasi yung naging flow ni G-Clown eh. Para sa akin mas effective 'yun. Tapos yung flow pa ni G-Clown kusang binigay ng crowd yung beat, 'di ba? Yung pinagkaiba lang is si Fruz nag-flow siya. Pasok naman 'yon, sabi ko nga, shit, naging maganda 'yon. Kaso umikli or maikli yung naging flow ni Fruz doon sa part na 'yon, tapos hindi pa agad nakuha
ng crowd yung pinaka-tempo nun. Nawala, parang kumbaga si G-Clone kasi nung nag-spit siya or nung nag-flow siya, nakuha ng crowd yung tempo na ganito yung beat. Nung si Fruz naman, nung nag-flow siya, hindi niya nakuha agad yung ano, hindi agad nakuha ng crowd yung pinaka-beat nun. Tapos naputol niya yung tawag doon, nagchuchok ako. Pero round 2 and 3 ni Fruz para sa akin magka-level yon. Akala ko nga magiging pantay ng round 3 or mapapantayan ng round 3 ni Fruz yung round 3 ni G-Clone. So nandun ako sa point na alam kong hahabol si Fruz sa performance ni G-Clone sa round 3 dahil nga sa pinakita niyang rap skills or flow. Pero naputol kasi kagad eh. So I think sabi ko nabitin, pero mag-aantay pa rin ako ng mga iba't ibang elements, sabi natin haymakers or real talk na ganun. Pero hanggang sa natapos si Fruz, hindi ko narinig yung gusto ko marinig na banat. So yung para sa akin weakest round nila is yung round 1, pero round 2 and 3 ni Fruz para sa akin tabla yon. So 7-8-8 15-23 points para kay Fruz. G-Clone naman round 1, sabi ko weakest round nila yon, hindi pa ganoon ka impactful yung mga bara nila parehas. Round 2 naging dragging yung second half kasi about to sa story, medyo hindi ko talaga masyadong natripan o yung timpla nun, medyo tagilid tayo doon sa ano, kaya binigyan ko ng 7 points yon in favor of Fruz sa round 2. 8-7 yun, so 7-7 14. Tapos, ngayon, sa round 3, actually, sobrang nagustuhan ko talaga yung performance ni G-Clone sa round 3. Nag-iisip ako kanina kung ibibigyan ko man ng 9 or 10. Yun yung score na pinag-iisipan ko kanina, 9 or 10. Diba? So, recall lang natin ulit or recap. Fruz, 7-8-8. 23 points. G-Clown 7-7 14. So hindi ko talaga alam kung ina-9 ko siya or ite-10 eh. Kasi kung ina-9 ko siya, magiging tabla. So mag-base tayo sa overall performance. Kung ite-10 ko naman siya, matik yun makukuha ni G-Clown yung panalo. Kasi magiging 24-23. Pero just to be fair guys, I'll give it 9 para kay G-Clown. Maganda yung performance ni G-Clown kasi nagpakita siya ng flow. Maganda yon, yung rap skills. Pero tinignan ko rin kasi kung saan siya nanggaling. Nanggaling siya sa round 1 and 2 na 7 points na hindi ganun ka epektibo yung mga bara. Then pagdating sa round 3, doon naging effective eh. So, pero still may nanap ako mga haymakers at mga solid na suntok para kay galing kay G-Clone para kay Fruz, no? So, round 1 tabla, round 2 Fruz, round 3 G-Clone. So, parehas 23 points yun. Tapos sa rounds naman tabla, pero I'll go for G-Clone sa battle na to. Bakit? Para sa akin, ang naging edge ni G-Clown sa battle na to is yung freestyle tsaka yung rebuttals, no? Ang ganda ng rebuttals, hindi pala, sorry. Freestyle tsaka yung flow, no? Yung freestyle niya, yung adlibs niya dun sa bouncer, tayo na sobrang lakas nun, men. Sobrang lakas nun. Although nakapag-rebut si Fruz doon, sabi ko nga, kinancel out ko yun, di ba? Sabi ko kanina, kinancel out ko yung freestyle ni G-Clown dun sa rebuttals ni Fruz. Kinancel out ko yun. Pero andun pa rin eh. Di ba? Isa pa rin yun sa mga naging key factor para mapiliin ko si G-Clown para manalo sa battle na to. Tapos, yung flow. Mas maganda yung flow, mas mahaba yung flow, mas effective yung flow ni G-Clown compare kay Fruz doon. Ayun lang naman yung mga elements na nakita kong naging edge ni G-Clown. Kasi sa haymakers, sa punches,
masasabi kong tabla sila doon. Sa performance, masasabi kong tabla sila doon. Freestyle ni G-Clown sa round 2, pasok yon. Although narebat yon ni Fruz, pero feeling ko hindi pa rin ganun ka natakpan yun eh. So, ayun. 23 points all, round 1 tabla, 2 and 3 tabla rin yon kasi G-Clown tapos Fruz, or Fruz G-Clown. So, pupunta tayo sa on preference. Mas nagustuhan ko, tinimbang ko na lang yung round 2 ni G-Clown tsaka round 3 ni Fruz. And para sa akin, malakas yung round 3 ni Fruz pero ibang klase yung round 2 ni G-Clown doon. Kaya overall, I'll go for G-Clown sa overall performance. So, G-Clown. 3, isa po ay 2016. Dito pa rin, elementary school na Rosario Cavite. G-Clown first, Fruz ang laban. Magiging isa pang best para sa... Pero dikit yung hatol ko dito sa battle na to. So, sana maging dikit din yung hatol ng mga judges natin dito. Boto ng hurado, split decision. 4-3 oh. So, 'di ba dikit nga to, 4-3 talaga deserve ng dalawang MC na to yung ganitong score na 4-3 kasi kahit ako mismo nahirapan ako. 4-3 para kay G-Clown. Salamat sa lahat ng sumama sa akin sa suporta dito. Saka sa abangan nyo ako sa susunod na sibuhay. Salamat. Judges. Yung Tiger PN, binoto ko si G-Clown para sa akin, one si G-Clown, tapos sa round 2, binigay ko na lang nagkako. Taas nila pa na yun. Para sa akin, patas lang yung lahat ng Patas talaga lahat eh. bumase na lang ako sa rebatas kasi sobrang lakas yung laban. Pero para sa akin, yung iba ko. Kaya ang iba ko para sa akin yung mga rebatas. So, easy na dito. Okay. Yung din dyan, awesome productions. Napakaganda ng laban, tikit naman tinitignan natin, maging yung decision namin ng mga hurado, tikit na tikit. Ang binoto ko si Fruz, hindi ko na binase round by round. Halos parehas naman sila, may rebat, may jokes, may Fruz. Diretso na talaga eh. Wala na makakaset up. Tapos parang siya ng pillars, right now. Okay, gets. 1-2 binigay ko kay G-Clown kasi sunod siya sa oras, tapos masiksik, tapos maraming santo. Tapos round 3, binigay ko kay yun. Nandun na siya eh, nandun yung momentum niya. Tapos si G-Clown, pero parang pa rin kay Sa kapakanan ng mga... Sa kapakanan ng mga bata, di walang pagkaunawa. G-Clown. next year sa binoto ko si round 1 binigay ko kay G-Clown na 20. Wala kayo na pricing, video, pakinggan nyo. Yun, para sa akin, dikit yung laban. Dikit talaga. Parang preference na lang yung papapatay. Yes, preference na lang talaga. 3 rounds. So, ayun. Either way yung battle, halos lahat, no? Lahat ng 7 judges nahirapan sila sa pag-judge ng battle. 4-3. At nagustuhan ko rin yung mga point of view tsaka yung explanation nila sa battle. Yun. Nagustuhan ko yung outcome kasi ako mismo nahirapan ako sa pagtingin sa battle and malaman-laman ko sa online. I mean sa live judges is ganun din yung naging outcome, no, na 4-3. Kaya happy ako dun sa naging review ko sa battle na to kasi para sa akin tabla talaga eh. Meron silang flow, meron silang rebuttals, meron silang jokes, lahat eh. Diba? Pantay. Pero ako binoto ko na lang si G-Clown sa own preferences ko kasi mas nakita ko na mas naging madiin yung performance niya, mas naging maganda yung flow o tsaka yung execution ng mga bara niya. So, yun lang yung dahilan kung bakit ko binoto si G-Clown. Pero overall, sobrang ganda ng laban, sobrang dikit. So, second battle pa lang to ng review natin sa Isa Buhay, Elims, pero
dikit na agad. Mayroon na agad na 4-3 na score. So, hahanapin pa natin yung iba pang ganong kadikit na battle sa elims na to. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.